Po, Sige sa po. unang Korinto po, ang kausap daw ba ni Pablo dito ay Iglesia ni Cristo sa 1 Uno Gs. Opo. Basahin po natin ang 1 hanggang Gs para makita natin kung sino kausap ni San Pablo dyan. 1 muna. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo Sa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ang kausap po pala ni Pablo dyan, Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Tapos, anong sabi niya sa mga iglesia na nasa Corinto na iglesia ng Diyos? Sa 9, ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Tuloy sa Gs. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid. Sino ang kausap? Yung mga iglesia ng Diyos sa Corinto. Pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ang kausap po dyan, iglesia ng Diyos, hindi po mga iglesia ni Kristo. Tapos, yung sinabi ni Pablo dyan na, kayo'y malubos sa isa lamang pag-iisip, magsalita kayo ng isa lamang bagay, at isa lamang paghatol. Hindi naman ho sa eleksyon yan eh. Magsasalita sila ng isang bagay, isang sa pananampalataya, isang pag-iisip, at isang paghatol. Ano po ba yung paghatol na tinutukoy dyan ni Pablo? Pakinggan nyo sa 5:11 ng unang Korinto. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Ano po yung paghatol na tinutukoy? Maging isa kayo sa paghatol. Sa loob ng iglesia ang hatol. O edi hindi pala pagboto yan. Eh, ang ginawa ni Manalo, pinakahulugan sa pagboto. Ang layo. Mas malayo pa sa edge ng solar system natin yun, yung paliwanag ni Manalo. Tanyo, ang tinutukoy na paghatol na magiging lubos kayo sa paghatol, yung nasa loob hahatulan. Halimbawa, may gumagawa ng masama. Ayaw magbago. Pinapaalis yan, hatulan yan. Basahin natin ang katunayan. Sa 6:1 hanggang 3 ng unang Korinto. Nangangahas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? Tuloy. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Kita nyo? Hindi nyo ba alam na ang mga banal, sila ang hahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan hahatulan ninyo, hindi ba lalong dapat yung hatulan ng mga bagay na maliliit sa iglesia? Sa iglesia po yan, hindi ho sa pagboto yan. Kagaguhan yung paliwanag na yun. Hindi po tama yun. Paghatol yan sa iglesia. Yung ayaw sumunod sa aral, pinapahatulan yun. Batahin natin ang katunayan. Balik ka sa 5, kapatid na Willie. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan,
Ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Kita nyo? Hinatulan ni Pablo. Biro mo yung asawa ng tatay niya, nakikisosyo siya. Ang isa sa inyo, sabi ni Pablo, nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ngayon, bagaman wala ako sa harapan ninyo sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Hinahatulan ko ang gumagawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap, sabi ni Pablo. Kaya sabi niya, hindi ba kayo dapat magsihatol sa mga bagay na maliliit? Alisin nyo sa inyo masasamang tao. Kaya yung paghatol na tinutukoy po ron, paghatol sa kapatid na ayaw sumunod. Ano ba ang hatol? Basa, 3 Gs ng Tito. Ganito ang nakasulat. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Oh, yung mali ang pananampalataya, pagkatapos ng una at saka ikalawang pagsaway, itakwil mo. Paano ba sa Bicol yun? Isikwal mo ang tawong para paribok pagkatapos nin makasaro asin makaduang paghatol. Amen? Yan ba, ginagawa ba ng mga iglesia yan o ng kung sino-sino? Miski nga sa Katoliko kahit habang panahon kang sugarol, Katoliko ka pa rin. Kahit lasenggo ka mula Lunes hanggang Linggo, hindi ka titiwalag ng pare. Bakit? Sabi sa Biblia, yung taong mali ang pananampalataya ayaw sumunod. Pagkatapos ng makasaro at makaduwang paghatol, isikwal mo. Kaya itakwil, ayaw magbago, alisin. Pag hindi mo kasi inalis, sa loob ng iglesia, yung ayaw magbago, magkakahawa-hawa lahat yan. Kaya tinanin nyo sa Katoliko, hawa-hawa na. Hawa-hawa. Hindi kasi inaalis yung ayaw sumunod Alisin mo. Yun ang utos ni Kristo. Tapos sasabihin ng iba, sinusunod daw nila utos. Ba't hindi kayo nagtitiwalag? Basta ayaw magbago, alisin. Para yung natitira, matakot magbago. Ganun yun.